Mayong hapon mga kaigsunan usab. Balik ta sa insakto nga schedule karon Lunes. Pitsa 18. So ato sugdan ang ato nga pagbalik sa series of study kay ni anata sa mga writing ni Paul nga mga controversial nga mga statement nga ato ni iklaro sa correct and true interpretation. So ni ata mga kaigsunan, magtuon na ta. Sugod na ta balik sa atong pagtuon nga lalom ang interpretation sa mga sinultihan ni Paul bahin sa iyang mga writing diri. So last time nag-study ta sa Roma o kato sa Galacia, no? Nag-study ta sa Galacia, nag-study pud ta sa Roma. So karon balik ta sa Galatian 3. Kaya nga ato gistudyan katuman ang Galatian 2 last time. Og sa 42 naka-study na punta sa Roma. So mag-pick up ta sa mga chapter sa laing-laing libro ni Paul kay aron maintindihan ta kining mga controversial nga ginaingon nila sa mga wala nakatuon sa plano sa kaluwasan. Ila lang gibasa-basa, dayon nag-ingon na dayon sila nga controversial kay dili nila naintindihan ang sentro sa interpretation sa kamatuoran bahin sa plano sa kaluwasan. So ato ni siya isentro aron ma-clear ang ato unclear nga pagsabot sa mga write-up ni Paul. So diri na ta mga kaigsunan, ang ato pagatun-an karon balik ta sa Galatian chapter 3. Last time nagtuon ta sa Romans. Ato i-review gamay. Kining sa Romans chapter 4. Verses 13 and 14. Ato ni himay-himayon usab kay mao ning mga controversial nga mga tumong, mga controversial nga pagsabot or truth nga gihatag ni Paul nga dili nila naintindihan ang naa sa utok ni Paul. So ato ni ibalik og recap gamay ang verse 14, 13 and 14 of Romans 4. Basahon ko. For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham or to his seed. Unsa man tong promise of the world nga wala gihatag kay Abraham. Iya to ni Satanas nga gisulti sa Ginoo nga didto siya sa wilderness nga nagpuasa of 40 days. Nga giingnan sa Ginoo nga giingnan siya ni Satanas ang Ginoo si Jesus nga kung mag-obey ka lang nako o mag-uban ka lang nako ihatag ko ng tanan nga nakita mo sa tibuok kalibutan. So kato nga promise kalibutanon to nga iya ni Satanas. Mao ning sumbingay ni Paul diri sa 13 ingon niya. For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham. Pareho ato nga gisulti ni Satanas. Pero kung ato ni nga intindihon gyud lalom nga ginamin ni Paul nga promise of the world kato ng pagpakasala ni Adan og ni Eva nga nagkunik na ang human being kay Satanas nga mga pulong nga binakak nga ingon niya dili ka mamatay nga totoo mamuklat imo mata o musama ka sa Ginoo nga gamhanan motong mga binakak tuuhan man ni Eva gi-accept man siyang unod-non nga konsepto nalimot siya nga naa siya sa righteousness of the law nga righteous siya nalimot siya kay may unod-non man nga daan ang human being nga freedom of choice. May unod-non sa nga freedom of choice. So ang iyang unod-non, mong iyang gipasulabi, gi-accept niya ang binakak ni Satanas, ang counterfeit ni Satanas. So mauning punto ni Paul nga, katong pag-accept ni Eva sa counterfeit ni Satanas nga nagkaon siya, mao na to ang word. Ingon diri sa 13.
For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham or to his seed. Kay kato nga promise, heir of the world, negative side to sa side ni Satanas. Nga kung imo kaonon, you will become dying individual. Mao nang si Satanas, pag successful na niya, si Adan o si Eva, dying na sila. Dying. So, mo na to ang heir of the world. Kay ang kalibutan man ilag ipasulabi, mao nang punto ni Paul dire. Ang heir of the world, gipasulabi sa unod nun. Nga accept nila ang counterfeit ni Satanas, ang binakak ni Satanas. Muna sang punto ni Paul dire. For the promise that he should be heir of the world. Kato bitaw ang sala ni Adan ug ni Eva una nga na worldly na sila. Motong ato nga inherited attitude. Muna ingon ni Paul, heir of the world. Mga inherited na kita, heir na kita sa kalibutanon nga mao ang paglapas ni Adan og ni Eva. So kato nga heir of the world o inherited, it's E-I-R, heir of the world. Kita mga inherited na sa kalibutan pagpakasala sa atong una nga ginikanan sa garden sa Eden, mga manunubli na kita. Mga sakop na sa kalibutanon nga kinabuhi, manunubli, heir of the world na kita. So mo ning ginamin ni Paul dire, was not to Abraham, ingon niya, or to his seed. Nga naman nga si Abraham o ang iyang seed ang ginamin ni Paul. Kay katong subay sa kinabuhi ni Abraham, mahimong seed ni Abraham, nga si Abraham matinumanon sa sugo nga thou shalt not have other God before me. Si Abraham concentrated siya sa tinuod og buhi nga Dios nga mao didto sa langit, nga mao si Jesus. Nga ato Dios. Mao na ang ginamin diri ni Paul. Okay? Through the law, ingon niya, but through the righteousness of faith. Ngano man nag-ingon siya nga, heir through the law. Kita mga seed na kita. Pero ingon niya, was not of Abraham or to his seed through the law. Ngano man. Kay ang balaod, totally na nga, patyo na kita, kay stood fast. Pag ingon niya, you will surely die. Muna ingon ni Paul nga, kung ang ato inherited nga, pagpanuble, pagdawat sa inherited nga kita ang mga may katungod pag dawat sa inheritance nga kinaiya ni Adan og ni Eva nga mao ang pag-accept sa binakak o counterfeit ni Satanas. Kung inherited kita ana, mao na siya ang paglapas nga gukdon gyud sa balaod. Mao nang ginamin ni Paul. Ang paglapas ni Adan og ni Eva nahimo tang inherited or mga inheritance. Inheritance kita sa paglapas ni Adan og ni Eva nga mao to siya ang promise sa kalibutan nga iya ni Satanas nga ihatag sa kay Jesus. Kung nagtuo po si Jesus sa iyang mga ladjik-ladjik dito sa wilderness. Pag ingon ni Jesus nga himo ang bato nga tinapay, gitubag pa sa ni Jesus nga dili lang mabuhi sa tinapay kung dili sa tag sa kapulong. Dili pagyud kontento sa Satanas nga mao gining Misaya, gisulayan na pud niya, gidalaya dito sa puntod. Ingon niya kay Jesus, nakita mo ang tanan sa palibot nga imo makita sa kalibutan, ako na. Iangkon gini sa Satanas ang tibuok kalibutan. Ihatag ko na nimo basta mag-amigo lang ta. Uban ka na ako. Kauban na ta. Munang nasuko na gid si Jesus, nga gahi gid si Satanas, giingnan niya nga, ayaw tintala ang imong Dios sa iya. Magtuo ka. Peryodan na lang sa ni Jesus. Munang si Satanas nagtuo na gid siya nga correct gid nga Misaya. Muna si Satanas nagakurog. He was trembled until now. He trembled.
Why? Wala sa nahadlok nga nag-trembled siya sa iyang paglapas kay Jesus, pagkontra kay Jesus. Ang iya gyud nahadlokan nga ang judgment of God has no mercy. Munang nag-tremble si Jesus, nasayod gyud siya. O si Satanas, nag-tremble gyud siya kay nasayod gyud siya nga si Jesus kung mag-abot sa second coming, sunugon gyud siya because the judgment of God without mercy. So mao na diri ang punting ni Paul sa verse 13. Basahon ko usab, ingon niya, for the promise that he should be heir of the world was not to Abraham. Kato bitaw ang inheritanta sa kalibutan nga kita patyon na tanan, pamatyon na gyud kay ang paglapas ni Adan og ni Eva, ang ilang attitude nga gi-accept nila ang counterfeit ni Satanas, mao na tong ato nga na-inherit. We are inheritor of that attitude. Muna yung ginasulti ni Paul. Ingon niya, was not to Abraham, kay si Abraham, bisan anak sa ni Adan og ni Eva, sa kaliwat ni Adan og ni Eva, gikan sa panahon na ni Cain nga nanganak si Cain sa kaliwat ni Adan og ni Eva nga nagawas po dito ang kaliwat ni Noah. Hantod si Noah nanganak na pud nga nanganak, ug ang kaliwat na pud ni Noah nagawas diha si Abraham na nga trend pod sa mga forefathers, sa mga grandfathers nga gikan kay Noah. Pero ang kaliwat ni Noah nga daghan na pod nga nagmalinapason, nagtalibagbag, mao na karon paingon sa ato taliwala. Ang gatuon lang sa Biblia nga tarong nga pagtuon mo nang nakasabot sa history ni Noah og sa kaliwatan nga nagpadayon nga generation paingon na kay Abraham. So ingon diri ni Paul, ang pagkamatinumano ni Abraham nga digto pod gihatag kay Noah ang covenant nga mao ang 10 commandments. Sa pagkatinumano ni Abraham kay gitrain pod siya sa mga grandfather niya hantod sa iyang pagdako nga dili gyud magsimba sa laing Dios kung dili ang Dios ni Noah nga mao ang naa sa langit buhi nga Dios nga makagagahom nga ang tag-iya sa napulo kasugo. So si Abraham gibantayan giniya ang napulo kasugo, thou shalt not have other god before me, thou shalt not bow any graven images. Don't mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not honor thy father and thy mother, thou shalt not bear false witness, so on and so forth until 10. Ibantayan gina ni Abraham ang covenant, so-called the 10 commandment. Mao na ingon diri ni Paul, 13, for the promise that he should be heir of the world, katong promise ni taning nga ihatag yang tibuok kalibutan basta magtuo lang niya, subli yan na sa kay Jesus, niya pa si Jesus sa yuta, mo po na gyapon ang hatag niya nga binakak dito sa Garden sa Eden nga mahimo ka nga Dios, ingon niya kay iba. Sama sa makagagahom, kumukaon ka lang di ka mamatay, mamuklat imo mata, sama ka sa makagagahom nga imo ni ang tibuok kalibutan. Mao na ng punto ni Satanas, mao nang elaboration sa true and correct interpretation. So ingon diri ni Paul sa 13, was not given to Abraham that promise. Ang gihatag niya kay Abraham nga promise, ingon niya diri, ingon niya, but the righteousness of faith. Kay tungod through the law, katong law nga nagilapas, mao na to ang bayad sa sala maong kamatayon, mao to ang buhat sa balaod. The works of the law, when you transgress the law, the works of the law is to put you into the lake of fire, is to judge you into damnation. Mao nang works of the law nga ginamin ni Paul. Mao ning meaning ining 13, mao nang interpretation sa 14 na ta. For if they which are of the law, ingon niya kung
kung if ingon niya, if kung kamo nagpabilin lang sa inherited nga attitude nga mao si iba nga unod nun nga gikaon niya ang bunga sa kahoy sa taliwala nga maong tree of God, a knowledge of God and evil, kay gikaon man niya mao to ang attitude ni iba nga unod nun. So ingon ni Paul, for if they which are of the law, muna siya, kung ikaw digto ka na huna-huna gyapon sa imong inherited attitude nga malinapason sa balaod sama sa gibuhat ni Eva og ni Adan, ingon niya, be heirs. Ingon ha? If they which are of the law be heirs. Kung ikaw naalang yapon sa balaod nga malinapason sama ni Adan og ni Eva, inheritor, muna ingon ni Paul, faith is made void. Ngano man nga ang faith is made void, walay pulos. Kaya ang faith mao na ang channel sa grasya o ang grasya mao na ang balaod o ang manifold wisdom of God mao na ang grasya nga gitawag dispensation of grace, which is the remedial system. Ang remedial system is the dispensation of grace, which is the manifold wisdom of God. Mao nang bot pasabot ni Paul dire sa 4:10. Ingon niya, for if they which are of the law be heirs, kung ikaw lang gyapon, maura gyapon tong imong attitude nga gilapas ang balaod sa garden sa Eden, ikaw lang yapon ang inheritor sa pagkamalinapason nga kalibutanon, nga unod non, ingon niya, faith is made void. Ang pagtuo mahimong walay pulos. King ano man, ang pagtuo mauna siya ang plano sa kaluwasan nga grasya nga gihatag sa Ginoo. Human na lapas ang balaod, gihatagan kita grasya nga mao ang plano sa kaluwasan nga gitawag pagtuo. Ang link sa grasya, pagtuo, kay ang meaning sa pagtuo, pagtuman yun sa balaod with Christ. Nga si Christ ang magtabang nato. Kung masabtan ta ang pagtuo, mo nang gitawag diri sa Biblia, righteousness by faith, nga isulat na sa imong kasing-kasing ang balaod, human nimo bautismo. Kay ang bautismo, maong pag-accept nga salikway ang kalibutan o ang inheritor or heirs of the law nga gilapas didto sa garden sa Eden nga nahimo na nga attitude o kinaiya na sa malinapason tungod sa unod nun nga concept nga accept ni Eva og ni Adan ang target ni Satanas o ang counterfeit ni Satanas nga unod nun. Mao ning ginamin ni Paul. If, ingon niya, if they which are of the law be heirs. Katong namin nga law, be heirs sa to sa garden sa Eden nga ato gi-inherit kay Adan o kay Eva nga pagsalikway sa righteousness. Ilagi trodden underfoot ang righteousness nga mao ang balaod nga ilagi lapas nga naa dira ang righteousness of the law. Paglapas nila, nawani, nahubo, nawala ang righteousness of the law sa ila. Mao to siya ang heirs, be heirs of the law nga gilapas sa garden sa Eden. Mao nang ginamin ni Paul. Ingon niya, kung ikaw lang yapon malinapason kay inheritor ka sa pagkamalinapason of the law, nga mao to sa garden sa Eden nga trodden underfoot ni Adan og ni Eva, ingon niya wala pulos ang pagtuo. Kaya ang pagtuo mauna sa ang channel sa grasya nga plano sa kaluwasan, dispensation of grace, remedial system in the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God. Ang manifold wisdom of God, mga pamaagi sa Ginoo nga may misteryo. Muna ingon ni Paul, understand my knowledge about the mystery of Christ. Episo, basahan yung Episo chapter 3. Nada tanan ang akong ginasaysay. Nada tanan ang interpretation. Bahin aning plano sa kaluwasan. So kung maintindihan nyo na ang plano sa kaluwasan, maintindihan nyo tanan ning right up ni Paul nga logical kaayo nga dili gi-interpret sa mga magwawali kay
hirohan ni Satanas ang ilang kaisipan ug nag-ingon sila nga lisod, hard to be understood, kay gusto lang dawat limpyo nga sila daw luwas na sa grasya, kay wala sila kasabot sa pulo nga grasya, nga ang grasya mao na si Jesus, mo nang balaod nga pinaagi sa pagtuo, meaning sa pagtuman sa balaod. Ikaw tabangan sa Ginoo sa pagtuman kay gisulat na sa imong kasing-kasing na pulo ka sugo og sa imong mind, kay mao na sang understanding sa righteousness by faith. Romans 3:25, pagdugo ni Ginoong Hesus gideclare ang righteousness back sa balaod through faith, meaning sa pagtuman sa balaod. Faith in His blood, mao nang pagtuman sa balaod. Pagkamatinumanon sa ato nga mga generation nga wala na si Adan ug si iba nga atong ginikanan, kay nalapas na Manila, kita na ang magtuman sumala sa plano sa kaluwasan, sa teaching, sa understanding sa plano sa kaluwasan. Kita na nga magtuman nga kaliwat ni Adan ug ni iba, kay wala man nila natuman. Ipatuman sa ato sa Ginoo, kay naa na siya magtabang nato tungod sa iyang pabor nga maong plano sa kaluwasan. Kay ang plano sa kaluwasan, expression sa iyang gugma, ug ang expression sa iyang gugma among pagkamatinumanon sa balaod. If you love me, keep my commandments. This is the love of God, to keep His commandment. 1 John 5:3. And Jesus said, Luke 18 and Matthew 19, if you want to be saved, keep the commandment. Nga naman magsinggit ka, nga ang balao dili makaluwas, nga ang kaluwasan, maura gyud ang pagbantay sa sugo, kay mao na sang requirements para mo ma-enter ang gateway to heaven. I mean, the get to enter in the kingdom nyo, heaven, kingdom in heaven is to keep the law. Revelation 22 verse 14. Kanang ako pagsaysay sa inyo, shoulder to shoulder, spoon feeding, that is the correct path, the correct direction, pathway. What I mean, correct pathway. If there is a will, there is a way. Mao na ngang plano sa kaluwasan, sama ra kita nga nagatimba sa ilalom aron ta makakuha tubi sa tabay nga lalom. Katong tabay nga gi-example ni Jesus digto sa Samaritano nga babaye. Nga nagkita sila sa tabay, ingon ni Jesus, kanang imo ginatimba nga tubig, makauhaw ra gyapon na. Pero kining tubig nga imo karon na atubang, dili na ka mauhaw kani forever. So, if there is a will, there is a way. Ang plano sa kaluwasan, mao ni sang way sa pagtimba sa tubig sa well. Nga kanang tubig, you never die forever because the water of life is Christ nga ato ginatimba pinaagi aning plano sa kaluwasan. Kay mao ni ang way to the well where we can get water. That water is the water of life forever. Mao na sang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Mao nang pag-intindi sa correct interpretation sa mga sumbingay ni Jesus o sa mga logic ni Paul. Mao na sang intindihon ninyo mga kaigsuunan. Basahon ta balik ang 14 sa chapter 4 of Romans. Ingon niya, for if they which are of the law be heirs, katong balaod nga gilapas sa Garden sa Eden, kita inheritor sa pagkamakasasala ni Adan ug ni Eva, kita na ang nagpanuble o kita na ang nagdawat ato nga mga kaliwat nga inheritor sa pagkamalinapason. Mao ning ginami ni Paul, mga makasasala kita sa pagkamalinapason tungod kay gilapas sa Garden sa Eden ang plano sa kaluwas aw ang balaod nga diin wala pa mahulog ang plano sa kaluwasan, mo nang rebel ang plano sa kaluwasan, human nahulog ang tao sa sala. Kaya ang plano sa kaluwasan, mauni ang iyang understanding o ang iyang mystery sa pag-interpret through and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. Mauni ang punto ni Paul. Basahon ko sa 14, for if they which are of the law be heirs, faith is made void and the promise made of none effect. Kay kung kita magpabilin lang yapon nga inheritor sa malinapason nga kinaiya sa atong ginikanan dito sa Garden sa Eden, inherited kita sa ilang attitude nga manglalapas sa balaod. Kung diha ra gyapon tagapabilin ingon niya, kung dili ta naintindihan ang plano sa kaluwasan, nga ang plano sa kaluwasan kinanglan ta may pagtuo nga mao nang channel nga aron matuman ang balaod, kay si Jesus na
ang magtabang nato kay nasulat na sa atong kasing-kasing ang balaod nga mao ang 10 commandments. Ingon niya, righteousness by faith. Hebrew 13, 20, 21. Christ as tabernacle, He will help us. Tabangan na kita niya sa pagtuman sa balaod aron kita mahimong perfect. O kung mahimo natang perfect, kay gitabangan natin ni Jesus pagtuman sa balaod. Ingon sa Revelation 22:14, may passport ka na nga nagtuman sa balaod, makasulod ka na dito sa bagong langit o bagong yuta. You can enter in the gate of that kingdom, new kingdom. Maula na ang pagsabot ani. Direta, gibalik-balik ko na malipong na ko sa balik-balik sa iyang interpretation nga that is the true and correct interpretation as far as the plan of salvation is concerned. Wala na ilain kay kanang nagasulti-sulti nga ang balao dili makaluwas, counterfeit na ni Satanas kay ang gusto ni Satanas walaon ang balaod, kalimtan ng balaod, dili tunaan ang plano sa kaluwasan, kay lisod-lisod, lisod daw lisod, si Satanas lang gasulti ana, dili ang teaching ni Paul, dili ang mystery of Christ, dili ang dispensation of grace, dili ang manifold wisdom, o dili ang remedial system nga niya sa plano sa kaluwasan. Wala na ginasulti diri. Ang gasulti ana, ang imong unodnon, ang imong garbo, ang imong acceptance sa counterfeit ni Satanas kay nagbakak. Kanang mga magwawali nga nagsinggit nga ang balao dili makaluwas, niya na si Satanas sa ilang kasing-kasing. Wala diri ang napulo kasugo. Kung dili si Satanas, kay ang ilang pag-accept sa napulo kasugo, sama lang sa law of works nga gisulti ni Paul nga ginagamit sa mga eskriba og parisyo nga ang ilang trabaho maong pagpakitang tao great pretenders nga kunuhay gasimba kung Sabado kay nagtuman sa napulo kasugo pero puro unod nun ang ilang utok kay ang ginawali nila puro unod nun wala na angkor sa plano sa kaluwasan nga maong correct and true interpretation, correct interpretation pointing to the higher form which is the writing of Paul, so-called manifold wisdom of God, the dispensation of grace, the remedial system, the mystery of Christ, the workmanship of Christ. And that is the meaning of bloodshedding, law, grace, and covenant, gift, and love, faith, and obedience. Mao nang iyang mga description. Wa na masabti sa mga magwawali nga fake. Maingon gikutanan nga magwawali sa tibo kalibutan. Mga fake nga naman. Ang ila giwali, ang mga punto-punto lang sa mga values nga ila makitaan sa Biblia, basahon nila ang teksto ug magsinggit-singgit sa ilang kaugalingon nga interpretation nga maoy unod nun aron makakuha lang sa kuno value, kuno virtue, kuno hay inspiration. Taman lang mo diya, pero ang plano sa kaluwasan, wala nyo naintindi nga kanang inyo ginasulti-sulti nga values, inspirational talk, mawala lang na sa igdulongog sa mga katawhan, sa inyo mga hearers, kay unclear lang yapon sila, wala sila peace of mind, kay wala man ang plano sa kaluwasan na emphasize sa ila, natudlo sa ila, na-edify sa ila, na-explain sa ila ang true and correct interpretation. Munang ang mga nagapaminaw sa church nga inyo mga sakop, unclear gyapon sila, walay peace of mind. Pagkagawas nila human ninyog wali, mawala lang to sa pikas nilang dalonggan kay wala man to nila masabte. Kunuhay value, kunuhay good message, good virtue. Pero kanang virtue nga message nga ginaingon nyo, unod nun lang to ang yang direksyon. Og wala to na silsel sa alimpatakan sa inyong nagapaminaw nga mga kaigsuonan sa inyong mga sakop. Magawas lang to sa pika sa ilang dalonggan kay wala man sila peace of mind og foundation sa ilang pagtuo may tungod sa teaching sa tinuod nga interpretation sa plano sa kaluwasan. Mao gani nga may plano sa kaluwasan kay aron maluwas ang tao. Ngano di man na ninyo itudlo ang plano sa kaluwasan, ang manifold wisdom of God. Ngano man kay gihiruhan na ni Satanas ang inyong kaisipan og dili na mo makasabot og wala nagi ko mo interes sa pagsabot kay inyo nagisilsil sa inyong alimpatakan nga ang mga writing ni Paul complicated, dili masabtan kay conflict, hard to be understood. Unsa ingon ni Peter? Hard to be
understood because it is unlearned. Wala nyo gitunan kay gusto ninyo dawat limpyo. Kay giluwas na daw kamo sa grasya, kay wala nyo nasabti unsa ng grasya, unsang mga description sa grasya, unsa ang gitawag nga dispensation of grace. Meaning, ang sistema sa grasya, ang manifold wisdom, nga mauna siya ang part sa sistema sa grasya, ang description sa sistema sa grasya. Wala nyo na naintindihi. Inyo lang gidawat-dawat ang grasya nga pagsabot sa inyong unod nun nga literal, unod nun. Munang nagsinggit ka mo sa episode 8, we are saved by grace through faith. It's not of yourselves, but it is the gift of God. Gift ng grasya. So luwas na ta through faith. Mao na inyong pagsabot nga unod nun, binata. Walay pulos nga panghuna-una. Ang inyong utok ni taning. Kay mao nang gusto ni taning, hiruhan ang kaisipan sa mga magwawali aron i-divert ang truth. Ingon ni Paul, don't be carried about diverse and strange doctrine, but accept the grace in his dispensation and manifold wisdom, teaching in the grace. Mo nang ingon ni Paul, don't be carried about the strange and diverse doctrine, but accept the dispensation of grace. Wala man mo kasabot ana, so gitawag nyo ang grace nga manluluwas na kay sa episode 8, you are saved by grace through faith. Logic na ni Paul, si Paul ang gasulti ana, dili ang Ginoo. Gilogic na pinaagi sa pagsaysay sa plano sa kaluwasan. Kaya ang gusto ni Paul, dili yagi hungit nga spoon feeding. Dili na dawat limpyo. Ang bot pasabot ana, grace is the law, grace is Christ. Through obedience of the law, ingon niya, through faith, ye are saved. Faith means something to do, which is action to do. Obedience, munang mean sa faith. Basahan nyo ang Romans 1:5. Acts 6:7. Basahan nyo na. Isilsil sa inyong alimpatakan mga magwali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Basahan nyo ng ako mga teksto. Og inyo na isilsil sa inyong alimpatakan. Og ton na spiritual level. Ayaw unod nun. Ayaw literal. Ton inyo ang episode 2:9. Unsa ingon sa episode 2:9? Not that works that man should boast. Dili ng trabaho nga pagpaingnon aron ingnon nga nagbantay pod sa balaod, pero unod nun pasigarbo sa unod, pasigarbo sa iskriba og parisyo nga great pretender. Mo nang ginaingon ni Paul sa episode 2:9. Gibasa nyo episode 2:8 lang. Mo nang wala nyo naintindi ang Biblia kay dawat limpyo lang na sa utok nyo tungod kay gi-counterfeit na mo ni Satanas. Mao nang ingon ni Satanas, ayaw na padayon basa kay mao na ning insakto. Luwas ka na sa grasya. Mao na si Satanas. Gusto ya kamo huga common sa pagkatinuod lang. You are already snared. You are already inside the counterfeit ni Satanas. Nakulong na kamo. You are snared. Nahawla na mo ni Satanas. Katong gasinggit-singgit ngang balaod dili makaluwas kay lisod. Walay kamot. Maayo ba na nga magwawali? Bantayan nyo pag abot sa Ginoo. Who despise Moses' law shall die or died without mercy. Muna ingon dito sa Hebro. And the judgment of the Lord without mercy. Tandaan nyo na mga magwawali. Og sa verse 9 sa episode 2:9 ingon niya, not that work that man should boast. Unsa man pagsabot ana? Mao nang kinaiya sa mga iskriba og parisyo, pakitang tao sa pagtuman-tuman daw sa balaod nga pakitang tao. Ang minya na, not that works that man should boast. Kanang ginamin dira ni Paul nga not that works, kanang attitude, kanang unod nun nga pagsabot, unod nun nga dili espirituhanon, pakitang tao, pabugal lang, pasigarbo. Mo nang ginamin ni Paul nga works.
unod nun nga pakitang tao. Depende sa sentence. Naapoy gisulti diri si Paul nga works of the law. Wala sa nag-ingon nga not that works that man should boast. Works of man muna sang pakitang tao, but ang works of the law muna sang action sa balaod. The death sentence of the law against you who transgress the law. Munang ginamina din ni Paul nga works of the law. Depende sa iyang paggamit sa iyang thought, sa iyang sentences. Pag ingon niya dire sa episode 2:9, works that man should boast, mao nang great pretender nga eskriba og parisyo nga unod nun. Basahan nyo ang episode 2:10. Kaya inyo gibasa 2:8 lang. 2:9 and 2:10 basa. Workmanship of Christ that we should obey and walk with them. And walk with them. Basahan niyo ang episode 2:10. Dimension dira ang workmanship of Christ. For God that since in the past there is an imperative thought, ingon ni Paul, that we should walk in them. Munang sa Romans 8:4, the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amo na nga si Enoch, he walked with God at the age of 65 years old. He became obedience with God. Interpretahan nyo ang Bible through and correct interpretation. Dili anang inyong blah 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 dira sa pulpito nga nagpasigarbo sa inyong kagalingon aron ingnon kunuhay nakatuon sa teolohiya, nagpabilib nga expert magwali expert ka lang magwali pero wala ka kasabot sa imong giwali kung ga angkord ba naga-coincide ba na sa plano sa kaluwasan o wala. Ngano dili mag-coincide? Ngano kung publiko nga ang inyong blah 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 wala ginapulos. Kay wala man ninyo gi-interpret ang plano sa kaluwasan o gitudlo sa katawhan, gitudlo sa bradiren. Ingon ni Paul, don't be carried corrupt communication, but edify the plan of salvation, the thought of the manifold wisdom. Edify and teach to the hearers. Edify the plan of salvation. Isay-say na mayo with your hearers. Kanang inyong mga sakop sa inyong simbahan. Nya, paintindihan ba ng sakop nyo sa simbahan kung kaintindi ba na sa plano sa kaluwasan? Ang ila lang naintindihan sa plano sa kaluwasan, terminology lang, nga nagtuo sila kay Jesus, nga ang plano sa kaluwasan, giluwas sila, kay gipanginmatyan sila sa dugo, sa cross, nga nagdugo si Ginoong Hesus. Then what? Kinagtuo ka. Wala ba ka kasabot nga naay requirements ang Ginoo unsaon mo maluwas? Wala nimo maintindihan ang dispensation of grace. Wala man nimo na naintindihan ang mystery of Christ. Wala man nimo naintindihan ang manifold wisdom of God. Wala man nimo maintindihan ang righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Puro lang terminology ang inyo naintindihan o inyo na dunggan nga mga terminology. Inyo gigamit-gamit. Pero wala mo kasabot unsa ang lalom nga interpretation sa justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. Wala mo kasabot, ana. Mao na siya ang lalom-lalom nga mga teaching ni Paul bahin sa plano sa kaluwasan, tungod sa manifold wisdom of God, tungod sa dispensation of grace, tungod sa mystery of grace, tungod sa remedial system, about overall in the plan of salvation. You do not know what is the plan of salvation. In other words, sa pagkatinood, wala gid mo kasabot unsay ang plano sa kaluwasan. So dire na ta, magbasa na ta, Book of Galatian. Padayon ta sa Galacia. Kaya gitun-an ta naman ang Galacia 2. Di ba? Gitun-an ta na tong lisod-lisod nga ilang gipangutana na ako sa ako kung unsaon pag-interpret sa Galacia 2 versikulo 16. So gisaysay ko na paingon gyud sa 21. Last time ato sa akong chapter 41. Gisaysay ko na ang Galacia 2:16 hangtod sa 21. Nasabtan na ninyo na
paluapan nyo ang akong part 40, 41, 42. Nana diha, lalom na nga pagtuon sa mga terminology ni Paul o sa thought ni Paul nga wala maintindi sa magwawali. Nga kining magwawali, ingon ni Paul, ang ako nga gina-unite, gina-bind together nga kamatuoran, ila gilabugay, na disconnect na, wala na nanit, nahimo ng linugaw. Tungod aning magwawali nga wala nagtuon og tarong, wala nagtuon sa tinuod nga wisdom of the truth, wala nagtuon sa tinuod nga direksyon sa plano sa kaluwasan. Muna nga ilage disconnect ang ako mga truth nga ako gipang connect, ilage disconnect. Romans 1 verse 24 and 25 unsa ingon niya? They change the truth into lie, and they trodden underfoot the truth because they did not endure sound doctrine. Unsa man ang sound doctrine? The plan of salvation. Ya, maingon na pud mo sa inyong huna-huna nga i-rebuttal nyo ko, maingon na pud mo nga aka nang iyang ginasulti ni Bal, mga para lang na sa mga tao nga wala kasabot sa kamatuoran. Kita nga mga nakasabot na, mga Adventista especially. Munang inyong concept, nakasabot na ta, dili na ta ana kay nasabtan ta na. Hoy! Ayaw pagpasigarbo. Ayaw dukdukan ng utok mo nga sudlan ni Satanas. Ayaw pagpasikat sa imong perception nga kalibutanon, sa imong concept nga kalibutanon, sa imong understanding nga kalibutanon, kanang imong pagkaunod nun sama sa scoper. Ayaw na ipatigbabaw. Ayaw na ang imong power of the brain nga unod nun nga kalibutanon. Basaha maayong Biblia, intindiha maayong Biblia, lalo na ang sinulatan ni Paul o intindiha ang logic ni Paul. I-label ang imong lalom nga utok nga may frontal lobe man unta ka. I-label na sa thought ni Paul nga logical, nga scholar, nga bright, brilliant o intellect nga pagkatao sama ni Paul. I-label diha. Ayaw i-label sa imong pagkaunod nun o pagkakalibutanon nga utok. Ang inyo ginahuna-una nga i-counterfeit nyo na ang akong pagwali sa mayong balita nga tinuod ang correct interpretation of the plan of salvation. Nasayod ng Ginoo ana. Ayaw na ko ninyo ribatula. Kaya ang Ginoo nasayod na anang inyong giuna-una. Maluoy kamo sa inyong kaugalingon, mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Kaluoyin yung inyong kaugalingon, lalo na ang mga brethren sa church nga inyong ginawalihan, inyong ginapastoran, pastor kunuhay, reverend kunuhay, ministro kunuhay, shepherd kunuhay, nga kalibutanon. So maluoy kamo, ayaw nyo idamay ang mga kaigsunan, ayaw nyo idamay ang mga katauhan, ayaw nyo idamay ang inyong mga followers, ang inyong mga sakop, kanang inyong tinudluan. Ingon ni Paul, balikog. Ingon ni Paul, we are in the midst of this crook world. Balikog nga kalibutan. Nga naman, kay si Satanas, ang utor anang balikog. Gihimo niya ng kalibutan, balikog, spiritually. As far as spiritual concept is concerned, spiritual aspect of life is concerned, this world is already crook according to Paul. Gibalikog na ta tibuok nga kalibutan as far as spiritual aspect of life is concerned. Wala na'y tinuod nga magwawali bisan isa diri except ang writing ni Paul nga mao ning plano sa kaluwasan nga ako gisaysay karon. Bisan asa nyo ni pangutan-on nga mga doctor of philosophy o doctor of unsa nga doktor, dili ni sila kasabot kung dili doctor of theology and doctor of divinity ang inyo pangutan-on. Kay bisan asa nyo ni pangutan-on sa tinuod gyud nga doctor of divinity and doctor of theology, wala ang itubag nila mauni ang kamatuoran. In fact, na ako'y na counterfeit, na ako'y na counteract, na ako'y na himamat, na counteract ko sa insakto nga idea o insakto nga concept sa pagtuon sa plano sa kaluwasan. Katong gisulti ko sa una sa inyo nga si Dr. Oscar Gonzaga nga elder sa church sa Rosario Heights.
ang iyang concept sa balaod bahin sa plano sa kaluwasan pareho gyud sa akong study nga konsepto. The only thing nga dili pa sa clear sa tanan kay wala man niya na studyhi ang law, grace, and covenant, love, faith, and obedience sa isa ka professor nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala man sa ka-eskwela sa MBC. Munang ginasubaya ang plano sa kaluwasan, ingon niya sa ako, I'm still lack many things out of this teaching of the plan of salvation. Sige, magsulti ka kay maminaw ko og ang mga braderin. Human ko sulti, dili pa ganito tanan. Gidali-dali ko lang ang mga importante kay limitado raman ang among time. Pag human ko sulti, nag-ingon si Dr. Gonzaga, Dr. of PhD nga nagatuon sa plano sa kaluwasan nga gusto gid siya masayod sa mga sikreto nga may mga mystery nga pagsabot, nga may manifold wisdom nga pagsabot, may remedial system nga pagsabot about sa plan of salvation. Pag human ko sulti, ingon niya, this is the right teaching. This is the right light so far. All your texts, ang tanan mo nga mga teksto gipangbasa o ang tanan mo nga explanation nga mga thought na subay gyud sa akong gipanghuna-huna nga dili ko pa na clear kay wala ko ni mabasa nga mga teksto karon ni ana naintindihan ka na. So magtuon ako ani sa tanan nga interpretasyon ni Paul kay na-interpret ko na nga faith means obedience of the law because of the remedial system in the plan of salvation, which is the channel of grace. Faith is a part of the plan of salvation, center to the channel of grace, which is the dispensation of grace in the plan of salvation. Mo na ingon ni Dr. Oscar Gonzaga nga diri na clear ko na little by little ang direksyon sa plano sa kaluwasan. Nga maupod ang iyang ginasubay nga dili niya na klaro kay gahulat pa sa mga tukma og mga timing og mga insakto nga explanation about sa true and correct interpretation of the truth in the plan of salvation. So karon basa ta mga kaigsuonan. Direta sa Galatians. Basahon tani ang Galatian. Mga controversial ni nga mga write up ni Paul. So pilion ta lang diri ang mga chapter o ang mga teksto nga controversial kaayo aron masaysay ko sa inyo og inyo maintindihan. Basa ta diri sa Galatian chapter 3 verse 21 to 29. Basahon tani aron masaysay ko nga masabtan ninyo ang komplikado nga logical sa pagka-scholar ni Paul, pagka-bright ni Paul, pagkalalom sa iyang mga pag-ihibalo bahin sa plano sa kaluwasan. Ato ni tabangan saysay, pero paminawan nyo ko sa akong pagsaysay. Kay dili ko nagapabugal sa akong kaugalingong unod, kung dili ang ako natun-an dito sa akong professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, si Pastor Tumanday o Doctor Tumanday. O karon ako ni narikol, gusto ko iriiko sa inyo. Pinaagi po sa pagtabang sa Holy Spirit nga naa sa taas. Muna nga ato pagtuon karon, wala ta ni mahimo kung walay tabang ang Ginoo. So, magtinabangay ta pag-intindi uban sa pagtabang sa balaang espiritu nga mao ang Ginoo. So, direta sa verse 21 chapter 3 of Galatian. Basahon ko. Is the law then against the promises of God? Unsa man tong promises sa Ginoo sa plan of salvation? Nga siya magtabang na kay naa na nasulat sa atong kasing-kasing ang napulo kasugo. Tabangan na niya kita sa pagtuman sa balaod aron kita ma-perfect. Basta ang atong pagtuman dili unod-non kung dili espirituhanon level. Unsa man ang spiritual level, humanta gibautismuan, nagpromise na ta nga kalimtan ta ang kalibutanong butang, tumanon ta na ang napulo kasugo. Mao nang gitawag diri ni Paul nga true and correct interpretation of the righteousness of faith nga si Jesus na magtabang nato spiritually kay nasulat na sa atong kasing-kasing ang napulo kasugo. So basahon tang 21 mao ning mga explanation ni Paul connected in that truth. Sa write up ni Paul gitawag yan nga bond, meaning
union. Init. Unsa pa nang meaning sa ban? I-bind. Pareho lang gud na nga book bind. Sa to pa i-connect tanan. I-link tanan. Union. To bind. Mao na siya ang ban. Ang ingon ni Paul, mo nang akong message. Gi-connect ko na. Gilink ko na. Ginet ko na ang sistema. Pero gilabugay aning magwawali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, nahimo ng linugaw ang tinuod ko nga mga thought nga gikunik-kunik ko sa akong write up from Romans to the last book of my writings. Labugay aning magwawali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, nga puro unod nun, nga walay tumong ang ilang bla 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 dira sa pulpito. Si Satanas naga buhak-hak dira sa imong likod, wali-wali ka dira sa pulpito, si Satanas imong nga guidance nasa imong likod nga sige ingon ang yawa, correct, sige padayon na, mo nang isulti, mo nang unod nun nga direksyon, sige padayon na, aron dili nila maintindihan ang plano sa kaluwasan, ang kapaminaw, ug wala sila light bahin sa plano sa kaluwasan, kana isulti, kana inspirational na nila, sige mauna, paggawa sa mga kaigsuonan, nag-awas lang sa pikas nga dalonggan kay wala man sila peace of mind og foundation nga ila light what is plan of salvation. Munang mga magwawali nga bla 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 lang sa pulpito. Gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok nga ang yawa na kanunay sa ilang likod nga maong guide sa ilang wali kay wala man na angkor sa plano sa kaluwasan, dili na acceptable sa langit. Muna ingon sa Ginoo, mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Bisan ang inampuan, ingon sa Ginoo, dili ang tanan nga ampo. Ginadawat. Dili ang tanan, gaingon, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kay bisan ang inyo inampuan, tungod sa inyong pagkaunod nun nga bla bla bla, dili na accepted sa langit. Ang gaampo nga nagtuon sa plano sa kaluwasan og nagsaysay sa plano sa kaluwasan, nanudlo sa iyang mga sakop sa chart sa mga katawhan, nagwali sa mga revivalist nga ang ila ginawali ang plano sa kaluwasan, ang correct direction, the correct pathway going to the balloon. If there is a way, if there is a will, there is a way. Kanang will nga tabay. If there is a will, there is a way. So ang way dira sa atong tabay nga mo si Jesus, nga sandukon ta ang tubig sa kinabuhi nga mao si Jesus, og simbolo sa tabay nga mao si Jesus, nga tubig sa kinabuhi. Ang way dira paingon sa tabay nga mao si Jesus, mao ni ang plano sa kaluwasan. If there is a will, there is a way. Si Jesus ang will og ang way, ang plano sa kaluwasan. Mao nang punting dire nga sumbingay sa Biblia, mao na sang pagsabot sa Biblia. So basahon ta dire ang Galatians chapter 3 verse 21 to 29. Okay, sugod na ko. Paminaw mo. Kuhaan ang inyong mga King James Version. Ayaw basa-basa ang lahi-lahi nga klase sa mga publisher. Kaya dili na nakasaligan. Unsafe na nabasahon. Ang King James Version lang. Mong basahan nyo. Chapter 3 verse 21. Ingon niya, is the law then against the promises of God? Muna ingon ni Paul, pangutana niya. God forbid. Ang Ginoo dili magsugot ka na. Ngano man. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. Intindihan nyo na. Kana lang nga teksto, kung maintindihan nyo na, maintindihan nyo na ang blood shedding in the cross. Og halfway na kamo sa pagsabot sa whole interpretation of the plan of salvation, which is called the manifold wisdom of God, the dispensation of grace, the mystery of Christ, and the workmanship of Christ. Kung maintindihan nyo na ang chapter 3 verse 21 lalom, anam na ninyo makita ang light o mamuklat na inyong mata sa kamatuoran about sa plan of salvation. Ingon niya,
Is the law then against the promises of God? Ang balaod ba sukwahe na sa promesa sa Ginoo? Ga-against ba na siya? Gasukwahe ba na siya sa promesa sa Ginoo? Ingon ni Paul, pangutanan niya. Padayon ta. Tubag pod niya, God forbid. Gibakwi ni Paul, ang Ginoo dili na mao ang gusto niya, dili magsugot ang Ginoo niya na. Unsa pang padayon niya sa sentence, says, for if there had been a law given which could have given life, kung naa manggaling ang balaod gihatag tungod ang balaod maghatag og kinabuhi, verily righteousness should have been by the law. Sa pagkatinuod, ang righteousness, ang pagkamatarong, gihatag ka na diha nga naa sa balaod. Mao na sa ang bloodshedding nga bot pasabot ni Paul. Ang bloodshedding, promise na nga kung tumanon mo ang balaod, faith in His blood. Basahan nyo ang chapter 3, 25 sa Romans. Ingon niya, it has been set, the plan of salvation being set as a propitiation. Unsa man ang propitiation? Pabor dito sa mga kasala. Gipaboran nga i-back up ya, step back ya usa ang iyang kasuko. Gimobak ya ang iyang kasuko. Nga dili ya usa ipadayon kay gitagaan niya. Pabor ang tao nga kung tumanon ang balaod, mao nang ingon niya, faith in His blood. Faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Ang His blood, mao nang balaod nga nagdugo nga si Jesus. Mao nang mga lalom nga punteng sa utok ni Paul nga imo sabton nga magwawali, nga pastor kunuhay, nga reverend kunuhay, nga minister kunuhay. Mao nang itanong mo sa imong utok ang interpretasyon sa thought ni Paul. Pag ingon ni Paul nga faith in His blood, mao nang balaod, tumanon ang balaod. Hebrew 1 verse 5. Madawat mo ang grasya o ang imong pagka-apostol, ang imong pagka-magwawali for obedience to the faith. Faith means obedience. Tungod kay wala nyo na gi-interpret, wala nyo na gibasa, gibasa lang ninyo na murag lang mo gabasa og comics. Kung nabasa manggaling ninyo na, wala nyo na interpret what is faith, what is obedience, what is law. Munang inyong pagkadakong sayop nga magwawali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Kining right up ni Paul, puro ni interpretation sa plano sa kaluwasan. Mauning thought nga isay-isay, nga thought nga mystery, nga dispensation of grace, manifold wisdom, the workmanship of Christ. Niya sa writing ni Paul, mao na sang inyo intindyon og iwali. Pero kung di mo na kaintindi, ayaw wali-wali. I suggest, if you do not know what is the plan of salvation, please do not preach. Maluoy ka mo sa nagapaminaw, kay masalaag sila ubani mo. Because Satan is already nagsakom na sa imong utok. Satan is already there. He counterfeit your mind, your brain, your flesh. So ingon diri ni Paul, for if there had been a law given which could have given life, nga ang balaod yatag na sa aron maghatag og kinabuhi, verily righteousness should have been by the law. Unsa man ang reciprocal ya ana? Dito sa Romans, nga gisulat ni Paul, Romans 2, chapter 2, on and 3, that the truth is in the law, and the wisdom is in the law, and the righteousness that you are teaching to the blind, to the foolish, is in the law. Munang punto dira ni Paul. O kung basahon mo ang vindication of bloodshedding dito na sa Romans 3 verse 25, mao na siya ang mga reciprocal. Dire sa chapter 3 verse 21.
Muna ang pagtuon sa Biblia. Tunain nyo ang akong mga verses o studyhin nyo na tanan aron maintindihan nyo ang plano sa kaluwasan. Ingon niya, tungod sa balaod, naghatag og kinabuhi, verily righteousness, pagkatinuod nga ang pagkamatarong, gihatag na sa ato diha sa balaod. Kaya nga naman, kung tumanon mong balaod, human ang imong ginikanan si Adan ug si Eva nahulog sa sala, girebel ang plano sa kaluwasan nga kung tumano na ang balaod, naa na life, naa na righteousness, nga declare dito sa Romans 3:25, gideclare na pagdugo ni Ginoong Hesus nga kung tumanon mong balaod, ibalik pud ang righteousness of the law. Mo na to ang Romans 8:4. Ambot lang giunsan nyo pagsabot sa Biblia. Kay wala man gud ninyo nabasa o wala gini ninyo ginbasa kay nagsalig kamo sa dawat limpyo nga counterfeit ni Satanas. Counterfeit ni Satanas. Okay, diri na ta sa 22. But the scripture hath concluded. But the scripture hath concluded. Ingon niya. All understand that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Usbon ko. 22. But the scripture hath concluded all under sin. Kinsa man ang tanan nga under sa balaod. Unsa ang gi-conclude sa scripture sa tanan nga under sa balaod. Under sin. Munang under sa balaod. Ngano man. Under sin. Under sa balaod. Munang punto diri ni Paul. Kay ikaw nga nagapakasala, under ka sa balaod, gokdon ka sa balaod, kay makasasala ka, kay ang paglapas sa sugo, sala. Munang punteng ni Paul diri, munang pointing to the higher form in a spiritual level. That is the way how to interpret correct and true interpretation in the plan of salvation. Verse 22 ingon niya, but the scripture hath concluded all under sin. Ang scripture nagpasabot na gyud, concluded na gyud, nag-conclude na gyud, pasabot na gyud, final ang scripture sa mga makasasala. Gitawag na ni Paul under sin, ngano man under the law mo nang interpretation ni Paul. Kay kanang under sin, under the law na, kay ang tanan nga nagpakasala under the law na siya, kay gilapas ang balaod, muna nga nakasala, munang gitawag ni Paul under sin. Nagpakasala under the law. Mag-ingon gani si Paul nga no one is justified by the deeds of the law. Nag-ingon po si Paul nga, you are no longer under the law, but under grace. Unsa man ang ginamit ni Paul. Atong nagatuman sa balaod, dili ka nagokdon sa balaod. You are no longer under the law. Kay ang balaod, kung under the law ka, gokdon gi ka sa balaod, kay malinapason ka. Meaning, ang makasasala, gibantayan gid sa balaod. Pag makasala ka, patay. Because the wages of sin is death. Mao nang ginamit ni Paul. Katong naglapas sa balaod sa wala pag rebel ang plano sa kaluwasan, patay to sila tanan. Human ni Adan og ni Eva gilapas ang balaod, patay na to ang iyang mga kaliwat didto. Pag rebel sa balaod, mao na nang gitawag ni Paul nga under grace. Kay ang pag-rebel sa plano sa kaluwasan, mao na nang pagbalik sa righteousness sa balaod didto sa pagpatulo na sa dugo. Sa wala pa si Jesus nalansang sa cross, nagpatulo sa dugo sa gitawag nga tabernacle, katong halad-halad, symbol to sa dugo ni Jesus, ang dugo sa ubiha nga puti nga meaning white is the righteousness of Christ, and the blood of the ubiha mao nang gisimbolo ni Christ sa iyang sumbingay nga the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Kaya ginamit ni Jesus, kingdom of heaven compared to a lost sheep. Si Jesus nga nawala dito sa garden sa Eden, sama sa sheep nga gitrodden underfoot ni Adan og ni Eva, mo nang paghalad sa tabernacle, halad nila ni Cain og ni Abel, gipangita ang white sheep.
Symbol of the purity of Jesus. The white sheep. Mao nang yang interpretation nga the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Asa man ka diri concept nga ang makasasala compared to a lost sheep. Asa man sa Biblia wala sa nag-ingon nga the sinners or the human being compared to a lost sheep. Wala. The kingdom of heaven, lalom ka na nga sulti. Si Jesus na heavenly thought ka na siya. The kingdom of heaven compared to a lost sheep. The kingdom of heaven. Mo gani may sumbingay na pod nga seek ye first the kingdom of God. Unsa man ang kingdom of God? The kingdom of heaven compared to a lost sheep. Si Jesus na seek ye first the kingdom of God. Unsa man ang kingdom of God? Si Jesus and His righteousness. Unsa man ang His righteousness? The Ten Commandments. Mao nang iyang karakter. Munang palpak ang palso sa tanan nga magwawali sa tibo kalibutan. Kaya ang ilang pag-interpret sa Biblia, unod non, literal. Munang nag-ingon-ingon dayon nga, Episode 8, we are saved by grace through faith, not of yourselves, but it is the gift of God. Tanawa na, giliteral, giunod non, kay wala na sabte ang lalom nga teaching sa plano sa kaluwasan. Munang ingon ako nga, hiruha na ni, counterfeit na ni Satanas ang ilang mga utok. Gihiruha na ni Satanas. So, ingon dire sa 22, but the scripture hath concluded all under sin. Sanang bot pasabot? Mga makasasala nga naa sa ilalom sa balaod. Kaya ang makasasala, ginagukod na sa balaod. Patyon gi ka sa balaod because the wages of sin is death. And sin is the transgression sa balaod of the law. Munang pagsabot diri sa thought ni Paul, wala lang ninyo naintindi. Kaya wala man ninyo ginabasa tibuok ang writing ni Paul. Okay, sa 23 ingon niya. O basahon ta usab ang 22. But the scripture hath concluded all under sin, that the promises by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Unsa man ang faith? Faith of righteousness. Faith of Jesus. Ingon niya, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Unsa man ang promise by faith of Jesus? Ang pagkamatinumanon sa balaod nga mao si Ginoong Hesus. For by grace are ye saved through faith. Mao na siya ang pagkamatinumanon kay Ginoong Hesus, ang Episode 8. For by grace nga mao si Ginoong Hesus nga balaod. Are ye saved through faith? Salbar na kamo, maluwas na kamo, pinaabi sa pagtuman sa balaod. Faith means obedience. Dili sa inyong kaugalingon nga pagpaningkamot kung that is the gift of God. Naana si Christ, mag-alalay ninyo, magtabang ninyo, kay nasulat na ang napulo kasugo sa inyong kasing-kasing. Munang punto ni Paul dire. Ingon niya, Christ might be given to them that believe. Unsa man ang imong men sa believe? Katong nagtuo niya nga nagtuman sa balaod, munang ginamen sa believe. Pag believe mo si Jesus nga mao ang plano sa kaluwasan, nga mao ang balaod, munang ingon niya, faith or believe. Tumanon mo ang napulo kasugo. Obedience of the law. In spiritual level, because it is written already, the 10 Commandments in your heart, because of the plan of salvation. Put in your mind, because of the plan of salvation. And you are doing that spiritually without flesh, without power of the brain, without garbo sa imong, without your pride, without your flesh, lust of the flesh in your heart, without all of those things. So ingon ni Christ, the promise will be given unto you, those who believe in faith of Jesus. Unsa man ang promise? Munang ingon ni Paul, faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Ang promise mo ng atong hope, paglaom ta, nga madawat ta atong unsa? The water of life. Atong promise ni Jesus, eternal life. Revelation 22:14.
we can enter into the gate of the city in heaven and drink the water of life. Intindihan yung Biblia. Pinanadra gisulat. Okay. So diri na ta sa 23 ingon niya. But before faith came, sa wala pa nag-abot ang plano sa kaluwasan, faith muna siya ang channel sa plano sa kaluwasan. Faith muna siya ang channel sa plano sa kaluwasan. Love, faith, and obedience, and belief, they are one and the same thing. Law, grace, and covenant, gift, tabernacle, they are one and the same thing in person of Christ. Love, faith, and obedience, they are one and the same thing in obeying the law. Muna sa ang plano sa kaluwasan. So, diri na ta sa 23. But before faith came, so wala pa ang pagkamatinamanon tungod sa plano sa kaluwasan. Mo nang buot pasabot ni Paul. We were kept under the law. Sa wala pa ang faith. Ang men, pagkamatinumanon nga si Christ naa sa imong kasing-kasing og naa na sa imong utok tungod sa written of the 10 commandments ingon dira sa Hebro 18 ang balaod gisulat na sa imong kasing-kasing og gibutang sa imong utok tungod sa plano sa kaluwasan. Muna ginamin ni Paul sa 23. But before faith, ingon niya sa wala pa, gisulat sa imong kasing-kasing na pulo kasugo. O gibutang sa imong utok, sa wala pa ang plano sa kaluwasan nimo masabti, wala pa nimo madunggi, wala pa gisaysay sa imong pastor o magwawali, nga wala po nagtuon. Kaya gi-counterfeit ni Satanas ang ilang mga utok, muna wala gid nila na nasaysay. Karon ginasaysay ko ni sa inyo, ginariiko ko ni sa inyo, kay mauning truth. Ingon niya sa 23, but before faith came, sa wala pa ang plano sa kaluwasan, wala pa nasulat ang napulo kasugo sa imong kasing-kasing o gibutang sa imong utok. Maunang namin ni Paul dire. But before faith came, sa wala pa nag-abot ang plano sa kaluwasan, ingon niya, we were kept under the law. Nga naman, bantayan kita sa niya kita sa pag-care sa balaod. We are kept under the law. Gibantayan kita dire sa balaod. Niya na ta sa gisakom na ta sa gahom sa balaod. Nga naman. Kaysa wala pang plano sa kaluwasan, patay naman kita tanan because you will surely die ingon sa balaod. So ang knowledge dira nga gusto ni Paul masabtan, so wala pang plano sa kaluwasan, wala gitay paglaom kay under kita tanan sa kamatayon, sa wages of sin is death. Mauna sang penalty sa balaod. Under ta diha. We are kept under the law. Sa to pa, dili kita kaikyas. Gikural na ta, gikural. Gibutangan na tagbakod nga dili kita kagawas sa kamatayon. Mao nang ginamin ni Paul. Okay. Padayon, shut up unto the faith. Hantod nag-abot ang plano sa kaluwasan. Munang faith. Faith is interpreted as a channel of grace which is the plan of salvation. Ingon niya, sa wala pa ang plano sa kaluwasan, ingon niya, we were kept under the law. Gikural kita sa balaod, di kita kagawas. Kay subject to lake of fire na tatanan. Monong punto ni Paul. Shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Hantod nga nag-abot ang plano sa kaluwasan nga mao nang channel niya ang pagtuo nga tumanon tang balaod. Righteousness by faith. Gisulat na sa imong kasing-kasing na pulo kasugo. Gibutang na sa imong mind. Spiritual level. Tumanon mo na siya. Tungod kay ikaw, nagsalikway na sa butang nga kalibutanon. Human mo pagpabautismo. O nagpromise ka na nga magtuman sa napulo kasugo. Mao na siya ang spiritual level. Through faith. Muna ingon ni Paul. Ingon niya, shut up unto the faith which should afterward be revealed. Ang faith nga maong plano sa kaluwasan, gi-rebelled. Gihulog na para sa ato. Tungod kay under na ta, gikip na ta sa balaod, gikural na ta sa balaod,
para nga sunogon gi-rebuild ang plano sa kaluwasan. So ingon na, shut up. Shut up. Shut up unto the faith. Gi-prepare na ta sa kalayo. Hantod nga nag-abot ang plano sa kaluwasan. Ingon niya. Gi-rebuild. Ingon niya. Shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Be revealed. Sa ato pagi, andam na unta ta sa kamatayon, kept by the law. Giandam na ta sa kamatayon. Past tense nga kept ha. K-E-P-T. Okay? We are already ready for kalayo. Pero naluoy man ng Ginoo. Na siya man pabor ka nato dito sa 25 of chapter 3 Romans. Gipaboran pa ta nga conditional magtuo ta. Unsa man ang pagtuo? Pagtuman sa balaod in a righteous level, in a spiritual level. Kung tumanon tang balaod nga na nang napulo na sulat sa atong kasing-kasing the 10 commandments, mo nang ingon ni Paul nga shut up unto the faith which under the law. Mo na nga unto the faith meaning ang pagkamatinumanon sa balaod. Faith means obedience of the law, spiritual level. Written in your heart the 10 commandments. Mao nang punto ni Paul. Kung basahon nyo tanan ang write up ni Paul, kining teksto nga gibasa ta, mga explanation ni Paul sa punto niya nga lalom nga iyag pud gi-expound diri sa Galatians 3:21 until diri sa 29. Mo ning basahon ta nga pagsaysay ni Paul kay ang balaod tanan nasaysay na niya sa manifold wisdom. Mo nang faith, ang manifold wisdom, mo nang balaod nga tumanon. Kay may remedyo na, may revelation na nga giremedyohan ang sala sa tao. Mo na ng mga remedyo, patulo sa dugo, very hard. Hamak mo ang Diyos, nag-self-denial aron magdugo through flesh. Ngilngig kaayo. Ngilngig kaayo nga favorable in favor of to the sinner. Munang wala maintindi sa tibuok kalibutan, wala na maintindi nga statement, wala na maintindi nga teaching, wala na maintindi nga thought, wala na maintindi nga explanation sa kalalom-lalom sa manifold wisdom of God nga wala gi-interpret sa mga unod-non, mga scoper, mga iskribag parisiyo, mga great pretender kay gusto lang magdawat limpyo. Ngano man kay na-counterfeit na ni Satanas ang ilang utok, nahiruhan na ni Satanas og nasulod na sila sa litag ulaang ni Satanas. They were all snared by the devil. Munang dili maintindihan ang Biblia, kay snared naman sa yawa ang tibuok kalibutan. So dire sa 24 ingon niya, wherefore the law was our schoolmaster. Intindihan nyo na? May schoolmaster ba? Ang kalibutan? May schoolmaster ba sila? Spiritually? Wala, ang balaod lang nga imo intindihon og sabton tun-an ang teaching ni Paul from Romans to the last book nga iya gisulat. Mao na ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Verse 24 ingon niya, wherefore the law was our schoolmaster. Nya, asa mo diri kakita schoolmaster spiritual level sa tibuok kalibutan. Wala, ang inyong schoolmaster si Satanas nga gihiruhan ang inyong kaisipan. Nga giyano-yano nyo lang ang pagsabot sa Biblia nga unod-non og nagwali-wali og bla 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 nga ang direksyon puro unod-non which is not acceptable in heaven. Bisan unsaon yung pasikat nga wali mga terminology ninyo dira sa Biblia nga inyo gibasa-basa, mga counterfeit na ni Satanas kasi Satanas maayo kayo mag counterfeit. Maayo kaayo siya mag-imitate sa mga terminology. Kunuhay, master ni nga preacher kay maayo siya sa mga terminology. Love, faith, and obedience, law, righteousness, mga unsa dira. Maayo siya magdala. So, okay ni nga pastor. Pero wala sa kasabot sa iyang ater nga mga terminology nga mga word. Wala sa kasabot sa iyang ginapanulti. What is faith? What is righteousness by faith? What is righteousness? What is bloodshedding? They do not know how to interpret that spiritually label. They do not know how to interpret that in a
manifold wisdom interpretation and the mystery of Christ interpretation according to Paul. They did not know that. Ang ila interpretation, onod nun, og pasikat lang gamit-gamit sa kunuhay mga terminology sa Biblia nga kunuhay mga pastor, pero wala kasabot unsa na ang ilang gamit nga terminology about faith, about love, about righteousness, about remission of sin, about blood shedding. They do not know the deep explanation about it. Wala na masaysay, wala na ma-explain, wala na ma-expound based sa writing ni Paul. Kay si Paul mo lang maka-explain ana deep, lalom-lalom nga pag-explain. Gusto ni Paul dili idawat limpyo ang pagsabot. Gusto ni Paul dili spoon feeding og ang kaluwasan walay dawat limpyo. Walay dawat limpyo sa langit. Walay dawat limpyo sa langit. Mao na inyong itanom, isel-sel sa inyong alimpatakan. Kay kung may dawat limpyo sa langit, dili na kinanglan nga magpadugo pa si Ginoong Hesus. Pwede niya ta itwist murag robot. Pero wala dawat limpyo. Kinanglan ta magtuman, maglihok, mag-aksyon. Kay gisulti ko na nga ang plano sa kaluwasan is an action plan na ay mga responsible person, na ay mga resource person. Ang resource person una, ang member of Godhead, o ang responsible person una, ang member of Godhead. God power, God remedial system, God propitiation or favorable from God. Mao na nga, may Godhead, the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed. Mao na sang explanation sa plan of salvation. Lalom ka na nga i-expound. Mao ning gi-expound ni Paul. Okay. Ingon niya, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Klaro! Niya sa verse 4 of chapter 3 of Galatians. Justification by faith, meaning the law will justify us if we keep the law, spiritual level, written in our heart, the 10 Commandments, and put in our mind, and understand what is the mystery of Christ in the plan of salvation, about faith in Christ in the plan of salvation, about love in Christ in the plan of salvation, about belief in Christ in the plan of salvation, about law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, give, and tabernacle. Understand all these things in a depth study about the spiritual level, pointing to the higher form and spiritual concept of understanding. Then you will understand this verse 4 of chapter 3. Verse 24, I mean. Verse 24 of chapter 3 in Galatians. Basahon ko usab, 24. Chapter 3, verse 24 of Galatians. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Because the righteousness and the light of the righteousness is there in the law, according to Paul in the book of Rome. All the teaching of the plan of salvation regarding the righteousness of the law, regarding the manifold wisdom of the law, regarding the dispensation of grace, regarding the mystery of Christ, the workmanship of Christ is there in the law, because Christ is the law. And the law is Christ, and the 10 Commandments is the character of Christ. That's why law and grace inseparable. You cannot put any barrier of separation between the law and the commandments, and the law or Christ and the 10 Commandments, because they are one and the same thing. And when you obey the law and accept the law in the plan of salvation as the way, the pathway to heaven, then you will understand the concept of Paul about the plan of salvation, and you will have peace of mind and foundation of the light of the gateway of heaven. Mga kaigsonan, unsaon ninyo pagsabot kung dili mo mag-accept sa plano sa kaluwasan, the truth of the plan of salvation.
understand the writing of Paul, interpret the writing of Paul in a spiritual level, pointing to the higher form, true and correct interpretation. Intindihan niya ang utok ni Paul. Kaya ang utok ni Paul, intellectual kaayo. Ang utok ni Paul, scholar. Ang utok ni Paul, bright. Ang utok ni Paul, high level of interpretation as far as the plan of salvation is concerned. Interpret the writing of Paul so that you will have the chance to welcome the second coming. You have the chance to enter into the gate of the city. Okay, 25. Basahon ta. But after that faith is come. Si Paul pirti na ni ka spoon feeding. Gihungit-hungit na taniya panalagsa. Ingon niya, 25. But after that faith is come. Unsa nabot pasabot? Huma nagabot ang plano sa kaluwasan. Kaya ang faith man asang channel sa plano sa kaluwasan, which is the dispensation of grace, the manifold wisdom of God, the mystery of Christ, the workmanship of Christ. Mao nang plano sa kaluwasan. And faith has a big role because kung wala ang pagtuo, dili mo ni matuman ang plano sa kaluwasan. Kaya ang pagtuo, mao na siya ang target to Christ, centered to Christ, not Satan. Kaya kung dili ta gamiton ang pagtuo, target to Christ, ang ato namang gud gituuhan si Satanas, kay nahulog naman ang atong unang ginikanan sa Garden sa Eden. Muna ingon ni Paul, you are the inheritors of the law nga gilapas dito sa Garden sa Eden. Unsa man ang inheritor namin ni Paul? Inheritor na kamo sa sala, sa bayad sa sala nga among kamatayon. Mao nang punteng ni Paul nga wala nyo na intindihi. Inheritor of the law, meaning inheritor sa bayad sa sala nga among kamatayon kay gilapas. So dire na ta sa 25. But after that faith is come, mao na sa ang plano sa kaluwasan. We are no longer under the schoolmaster. Pag-rebel na sa plano sa kaluwasan, nga mao ng manifold wisdom of God, intention sa heavenly places, the principalities and power of the heavenly places, nga ato mahibaw-an, that church should know this manifold wisdom. Mao ning plano sa kaluwasan, ingon niya, human girebel ang plano sa kaluwasan, ang gahom sa balaod nga mao ang pag sugba sa ato sa kalayo ingon niya diri sa 25. We are no longer under the schoolmaster, which is the law, nga mao ang magsunog kanato. Wala na ta sa iyang nga gahom nga sunogon ta, kay ang faith nag-abot na nga ato tumanon si Jesus by heart, kay gisulat na ang napulo kasugo sa kasing-kasing. By heart ng atong pagtuman kay Ginoong Hesus, kay naa na sa atong kasing-kasing. Mao na nga ang schoolmaster nga mong balaod, hunong na siya sa pag andam kanato. Giandam naman tas kalayo. Naghunong ang iyang pagkip sa ato paingon sa kalayo, kay naa na may kondisyon ang Ginoo sa iyang proposition o sa iyang pabor nga kaluoy, nga kung kita magtuman, maluwas na ta. Naa ng righteousness mabalik nato. Mao ning punto ni Paul, pero conditional ni. Gi-explain lang ni Paul katong mga tao nga nagsabot og naintindi og ila gini giutok-utokan pagsabot og ila ni gi-apply sa ilang pagkinabuhi dire sa kalibutan. Mao ning kondisyon ani. Gi-explain lang ni Paul maayo aron masabtan ta kung tumanon ta, aksipon ta ni og magkinabuhi kita sama aning gi pasabot ni Paul. Mao na nga may chance kita nga makasulod sa gingharian. Okay, 26 ingon niya, for ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. Kita tanan mga anak kita sa Ginoo nga nagtuman sa balaod. True faith means obedience of the law in a spiritual level. Written in your heart the 10 commandments and keep that 10 commandments that Christ, with Christ helping us to keep the law because of that plan of salvation nga ato nasabtan diri sa saysay ni Paul nga spiritual level kay si Ginoong Hesus magtabang na nato on condition nga humanta bautismo tuma na kita spiritual sa balaod
nga dili unod nun, dili scoffer, nga dili power of the brain, nga dili pride, nga dili iskriba og parisiyo. Mao na ang kondisyon diri kung tumanon ta through faith nga pagka matinumanon sa balaod, nga sulod sa plano sa kaluwasan, nga tot nga pagtudlo. Kay ang faith dira na siya na anchored sa plano sa kaluwasan nga mao na sang channel sa dispensation of grace. Basahon ta ang 27 at 26 usa. For we are all the children of God by faith in Christ Jesus. Mao nang meaning sa faith ang plano sa kaluwasan. 27. For as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Mao na ang konklusyon ni Paul. 27. Tungod sa pagbautismo nimo, gi-accept mo na ang salikway sa butang nga kalibutanon, ang pagpakasala tungod sa plano sa kaluwasan. Gi-accept mo na nga dili ka na maglapas sa balaod. Salikway mo na ang butang nga kalibutanon tungod kay ikaw malinapason. Gi-accept mo na nga magtuman ka na sa balaod, nga dira na isulat sa imong kasing-kasing, magtabang na sa Ginoong Hesus, kay naa na sa imong una-una nga dili ka na malimot. Kay ikaw spiritual level na ang imong pagsabot sa plano sa kaluwasan, agakon ka na ni Jesus. Hebrew 13:20-21, siya na ang magtabang nga mahimo tang perfect sa pagtuman sa balaod. Mao nang punto diri nga ginasulat ni Paul. Verse 27, for as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Mao nang 10 commandments nga gisulat na sa imong kasing-kasing. Unsa man ang kondisyon sa baptism? Isalikway ang butang nga kalibutanon, isulat ng napulo kasugo sa imong kasing-kasing. Mao nang righteousness by faith. Kung masabtan ta kinitanan ang kalalom-lalom nga tot nga gina-explain ni Paul og ikinabuhi ta sukad karon hantod pag-abot sa Ginoo. May chance na ta nga ma-welcome ang second coming ni Christ. Mao ning pagsabot sa Biblia, dili kay faith. You are saved by grace through faith. So dawat limpyo na. Ingon ko nga, ibalik ko na ang term nga sa eskwelahan ginagamit na kanunay bisan ang mga estudyante. Ginagamit na nila bugo o banga. Binata manggod na nga pagsabot, unod nun nga pagsabot nga ang tao na luwas na sa grasya tungod sa pagtuo. Kaya wala kasabot unsay pagtuo, wala pug kasabot unsay grasya, wala pug kasabot unsay gift. Okay. There is a 28, ingon niya, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. Unsa pa? There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Klaro! Wala na Gentiles nga dili dawaton. Wala na Israel nga espesyal. Ingon ni Paul, Gentiles and Israel, level na sa plano sa kaluwasan, equal na. Walay babae, walay lalaki. Walay ban, walay free. Ngano man, ang ban meaning ginit na kita. Gi-unite na kita. Walay free nga naglatagaw. Nga murag iro, nga walay tag-iya. Wala na. Gi-unite na kita. Gi-unite. Gi-bind na kita as book-bind mo na ingon ni Paul. Wala na. Sa 28 ingon niya, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus because of plan of salvation, because of faith, because of love, because of belief, because of law, because of grace, because of gift, because of tabernacle. And that is the dispensation of grace, the mystery of Christ, the workmanship of Christ, and the manifold wisdom of God, which is the plan of salvation. Mao nang iyang mga terminology, mao nang iyang mga description sa plano sa kaluwasan. Intindihan nyo ang plano sa kaluwasan. In 29, last text nga ato karon gistadihan. Chapter 3 of Galatians. Ingon niya, and if ye be Christ, then ye are Abraham's seed. Klaro kayo. Klaro pa sa hayag sa adlaw. Klaro pa sa hayag sa fluorescent. Klaro pa sa hayag sa Iligan light.
ang pag-sulti ni Paul apan ang dili kasabot ani gihiruhan na ni Satanas ang ilang kaisipan kay gusto lang dawat limpyo munang dili ni nila nasabtan o wala gini nila ginabasa kay ang writing ni Paul kuno daw hard to be understood kay wala gistudihan, wala gitun-an kay gusto magdawat limpyo. Ingon niya sa 29, sabton ta ang last text nga to gi tun-an karon. Ingon niya, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Ngano man, ngano nag-ingon siya nga, mga kaliwat kita ni Abraham. Kay si Abraham, gi pakamatarong, gi-impute ang righteousness kay Abraham. Ngano man, tungod sa iyang pagkamatinumanon sa 10 commandments, thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images. Don't mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. So on and so forth. Wala gina gi-violate ni Abraham. Hantod siya na matay. Bisan manggaling nagka up and down ang kinabuhi ni Abraham. Pero iya gina cherish. Iya gina keep. Iya gina gihigugma. Iya gina gikuralan sa iyang kinabuhi nga ang maog yapon bisan mag up and down sa kay siya usa ka unod nun apan sa iyang pag up and down sa katapusan iya gipatigbabaw nga ang Ginoo Dios nga buhi, ang Ginoo isara, ang Ginoo is only one, ang Ginoo is only true God, and God si Christ mao ang supernatural power nga wala nay lain. Mo nang gibantayan ni Abraham, mo nang nahimo sa nga righteous because he kept the commandment. He obeyed the commandment according to the plan of salvation. Concept and thought. Explain and expound by Paul. Mo nang gina-example sa ni Paul kay nasabda na ni Paul nga si Abraham nagbantay sa plano sa kaluwasan, sumala sa deep understanding of the plan, thought of the plan, manifold wisdom of that plan of salvation, mystery, which is Christ is the plan of salvation. Munang center sa plan of salvation, si Christ, pero daghan terminology, daghan description, o daghan thought nga lalom-lalom nga ato sabton, aron kita pod sama kay Abraham nga tagaan righteousness sa Ginoo. Righteousness was imputed to Abraham because of faith, meaning obedience of the law through manifold wisdom of God, which is spiritual level and deep understanding because the law is written in our heart. Written in our heart. Muna ingon niya nga, kaliwat na mo ni Abraham nga matinumanon. Bisan ikaw Gentile, wala nay kanahan, wala nay diferensya. We belong to the seed of Abraham on condition nga masabtan ta ang plano sa kaluwasan ug makinabuhi ta ang plano sa kaluwasan. Like one of the description so-called righteousness by faith or terminology of righteousness by faith. Teaching of righteousness by faith. Og daghan ang iyang interpretasyon, daghan ang iyang understanding. Ang mga description sa understanding sa righteousness by faith, which is in the plan of salvation. The thought in the plan of salvation. So mo niya ingon niya, and if ye be Christ, then we are Abraham's seed and heirs according to the promise. Mauna nga faith is a substance of things, hope for, evidence of things not seen. Ang pagtuo mong kabugaton sa pagtuman sa balaod, substantial mo ng substance. Nga ang atong paglaom mo ng promise sa Ginoo nga ato madawat kung mag-abot siya nga ma-welcome tanang yang second coming because of understanding depth about the plan of salvation. Mao nang ginamin dire ni Paul sa verse 29. Ingon niya, and if ye be Christ, nga mao nang plano sa kaluwasan nga lalom-lalom nga gina-expound ni Paul. Then are ye Abraham said. Abraham said, address to Abraham, and heirs according to the promise.
Dili ko na na-expound maayo kay spoon feeding na. Mga kaigsonan, taman lang ta diri. Hantod na pod sunod nga semana. Kayang ako pagwali sa plano sa kaluwasan, ang pagriiko ko sa inyo, dili ni ako. Ako ni gitun-an gikan sa taas through Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Theology. Sa akong classroom nga nagakuha ko aning Law, Grace, and Covenant, Plan of Salvation. Love, Faith, and Obedience, and Believe. Ngunit ginadiscuss namon ito. Nag-abot na daw ng mga blood shedding. Mga covenant, gift, grace, tabernacle. Nanggawas na dayon sa sigig tudlo kada klase. Gi-expound na maayo ni Dr. Tumanday as a Doctor of Divinity and Theology. Mao na karong ginariiko ko sa inyo. Di ko ni kaya nga ako ra isa. Bugat para sa kuha. Magbugat po ang akong panghuna-una kay the more ko nga gina-expound sa inyo ang true nga interpretation, true and correct interpretation, the more gabugat ang akong panghuna-una. Kay ako unod nun raman pod nga ang akong health sometimes naapod si taning nga kung mahimo lang mababagan niya ko, pero di na siya kadaog na ako. Kay na naman ang Holy Spirit o ang Angel nga nag-orden sa akong panghuna-una nga dili magpadaog kay Satanas. So karon, gapakitlooy ko sa inyong mga magwawali tanan nga mga pastor sa tibuok kalibutan regardless of your sect in the religion where you belong. Wala ni kanahan ang akong pagsulti sa inyo. Tanan kamo nga mga magwawali, mga pastor, mga minister, mga father, mga elders, mga tanan nga mga opisyal sa inyong mga sikta sa reliyon, asa kamo na bilong, Protestants, Catholic, tanan nga naay mga religion nga nagtuo sa Biblia. Gapakitlooy ko sa inyo, tabangin nyo ko pagwali aning plano sa kaluwasan. Kanang inyo ginabla-bla-bla sa inyong simbahan, dili na garantiya. Dili na safe. Nga kamo pastor, kamo reverend, kamo magwawali, kamo mga great evangelist, kamo revivalist. Dili na garantiya ng inyong ginabla-bla-bla sa sulod sa inyong mga churches, sulod sa inyong mga kauban sa simbahan nga inyong gipangwalihan nga mga sumulunod, mga bradirin ninyo. Ang inyo ginabla-bla-bla, unsafe, dili na siya garantiya nga maunang tinuod, nga right path, nga right track, nga sila maka-welcome sa second coming. Wala na'y pulos kung dili nyo tunan ang plano sa kaluwasan o itudlo gani maayo, sa pagsaysay maayo, sa pag-edify maayo ang plano sa kaluwasan. Ingon ni Paul, Ephesians 4:29, edify the plan of salvation to the hearer in a right direction, in a right teaching, in a right thought, in a right explanation, in a right interpretation. True and correct, pointing to the higher form. Kung dili nyo isay-isay ang plano sa kaluwasan, true and correct, lisod na ang pag-welcome ni Jesus sa iyang second coming diri sa earth. Munang nagsulti siya sa Luke 18:8, kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Can I see faith? Because faith is the plan of salvation. The channel and true correct in teaching in the plan of salvation. Faith is a center in the explanation of the plan of salvation. And the center of the plan of salvation is the 10 commandments, which is Christ or the law. But there are explanations, deep explanation, deep interpretation, deep understanding. So-called manifold wisdom, righteousness of the law is there, and blood shedding is there. And all those things that are connected in the teaching of the plan of salvation. You should know that and interpret that in right and correct interpretation, such as
justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. Kung dili nyo na maintindihan mga magwawali, gapakitloy ko sa inyo, intindihan nyo na tarong, ug mauna dayon ang iwali, samtang dili pa ulihi ang tanan, iwali na from now. E kung dili nyo na mawali sa tinuod nga pagwali dira sa inyong mga churches, sa tanan nga mga churches, including the Seventh-day Adventist, because 100% ang mga kaigsunan wala gina sila kasabot sa plano sa kalawasan, kay mismo ang atong mga pastor sa Seventh-day Adventist nagsinggit na ngang balao dili makaluwas because of counterfeit ni Satanas sa ilang utok nga gihiruhan na ni Satanas. So please, gapakitlooy ko, gusto ko nga mawali ang insakto nga teaching sa plano sa kalawasan, kay dili ko ni kaya nga akura. Ton inyo na mayo, ton inyo na tarong, og iwali sa tibuok kalibutan. Kamutanan nga mga pastor, regardless sa inyong mga religion, lahi nga mga sikta nga religion, tanan mo, maluoy ka mo, katong nagatuo sa Biblia, gakupot og Biblia. I suggest, ayaw mo pagtuon dira sa lain-lain nga mga publisher except the King James Version. Ton inyo maayo ang King James Version. I-expound nyo maayo ang mga terminology diri. English translation of King James Version. Ayaw nang binisaya kay gisudlan na pud na sa mga publisher nga gibinisaya nila ang King James Version, and then ila gibudugangan sa ilang utok nga utok counterfeit of Satanas, of Satans. Utok counterfeit of Satans. Mo nang ilang gibutang dira nga mga interpretation og nawala na ang tinuod nga teaching ni Paul about sa plan of salvation. Dili ni mabakakan ang Biblia because gi-preserve gini ang King James Version nga dili ni basta-basta nga ila i-imitate word for word. Gi-imitate lang nila ni sa binisaya. Kaya na may publisher nga gikuha nilang Bible nga King James Version, doon gibinisaya nila. Pero ang King James Version nga English translation, dili ni nila ma-imitate, gibantayan gini sa Ginoo. Gibantayan pud ni sa mga publisher. Okay. Taman lang ta diri mga kaigsunan. Sunod nga Lunes padayon ta sa atong pagtuon. Kay naa na pud ta tun-an nga lalom-lalom nga mga teaching ni Paul nga wala gyud maintindihi sa mga pastor, mga minister, mga magwawali sa tibuok kalibutan. Si Satanas dili mag-respect unsa ka doctor of philosophy, doctor of medicine, doctor of engineer, o engineer sa tanang mga engineer, doktor sa tanang mga doktor. Kung wala ka nagdoktoral sa theology and divinity, nga imo gyud na eskwelahan nga doktoral, correct nga mga institusyon, siguro masalot ko sa imo. Pero kung ang imo gidoktoran, bla 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 lang yapon, ang imong instructor, wala pud kasabot sa plano sa kuluwasan, nagdoktor-doktor lang, dili gikakasabot sa plano sa kuluwasan. Kay daghan ang tumonga doktor na ay doktor of tanang doktor sa mga doktor sa doktor. Pero ang doctor of theology and divinity, iyan na sa Ginoo. Walay doktor nga makasurpas sa doktor nga gihatag sa Ginoo. Doctor of theology and divinity nga correct gyud nga pag-explain sa plano sa kaluwasan. So diri ko na nakuha sa akong instructor sa theology nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Correct gyud ang iyang pag-expound sa teaching ni Paul, kay gikonsentrita na sa ilang pagka-doktoral sa pag-intindi sa Bible. Ang uban ga doktoral pero dili tanan ang giintindi sa Bible. Nagdoktor lang sa wali. Wali. Wala man nag-ingon ng Biblia nga maluwas ang tao sa wali. Nag-ingon lang ang Biblia, iwali ang mayong balita, the good news which is the plan of salvation. So salamat mga kaigsunan. Sunod nga Lunes magkita na pud ta kini inyong higala. Nagaampo kaninyo sa tabang sa Ginoo. Nagaampo kaninyo sa taas sa paghikap sa balang espiritu sa inyong kasing-kasing. Nga unta ma-change na ng inyong perception, mawala dira ang counterfeit ni Satanas sa inyong utok og mag-alinggat na gyud mo sa tinuod
sa pagtuon sa plano sa kaluwasan dira sa writing ni Paul. Dagang salamat og mayong hapon. Bal Ritita, ang inyong higala nga nagahigugma kaninyo kay gusto ni Bal Ritita ang tanan maluwas sumala sa teaching sa plano sa kaluwasan. Bye-bye.